muli nagpapasalamat sa dakilang biyaya na aming nararanasan po ngayon sa presensya mo sa aming kalagitnaan, sa iyong kalawalatian, sa iyong kadakilaan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa bahagi ito ng pagsamba, maunawaan po namin lahat ang mga nais niyo pong mensahe sa bawat isa. Itulog mo na ang inyong banal na Espiritu Santo ay pamahalaan ang buong proseso ng pagpapahayag ng inyong mabuting balita upang ang lahat ng mamumutawi po sa aking mga bibig ay po naaayon sa kalooban mo at it will either encourage or rebuke or correct for proper and good lifestyle or God na nais po sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago po ako mag-start, papasalamat po ako sa Lord. Kasi kahapon, na-remind po ako sabi ko, hindi nga talaga aksidente. Bakit? Inabot kami dalawa ng isang pastor sa CR. Lumakas. Yung ulan, bilang bumuhos, malakas di kami makalabas. Nasaka, siyempre, hindi naman kami magkakilala pa. Tahimik kami dalawa sa CR. Nakatingin kami sa pintuan. Sabi ko, Lord, anong purpose? Bakit kami inabot ditong dalawa? Meron ba kayong mensahe? Maya-maya nagsimula siya. Sabi niya, ayaw kong lumabas. Ikakagaling ko na ng ospital. Ano pong sakit niyo? Pneumonia. Ha? Sabi ko, saan niyo po nakuha yung pneumonia? Sabi niya, actually, runner ako eh. Runner, nagka-pneumonia. Eh, bakit kayo nagka-pneumonia? Sabi niya kasi ganito, tumatakbo ako ng umuulan. Naku, sabi ko, ginagawa ko dati na. Buti ako medyo ambon-ambon lang. Siya pala kahit umuulan, tumatakbo siya. Dahil nga sa paniwala na nakakabuild daw ng stamina. So nung magkasakit siya, madalas siya sa ospital, sabi niya, ang daming tubig ang nakuha sa aking baga. At yun na lang ang pinanggalingan. Kaya sabi ko, thank you Lord. Na-remind po ako. Hindi pala ba ito ang aking katawan, hindi na ako tatakbo pag umuulan. Kasi minsan kami niyan, kahit umuulan, takbo kami. Ang palalaman eh, ano pala, sa buwan. So, purihin po ang Panginoon, tutuloy po natin yung ating leadership seminar. At yun nga rin, salamat din sa Panginoon dahil kahapon, napakataas ng excitement ng mga umattend na pastor na naka-attend up to the point na ang pinag-usapan na nila ay kingdom economy na. Magbubuo ng mga grupo, ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos para magtutulong-tulong sa negosyo. No? At namit ko nga din yung pastor doon na sila yung gumagawa. Sila yung manufacturer ng kape na nakikita natin sa Lazada, yung creamy. So, tinanong ko siya. Ha? Ulit. Mag-ulit na ulit na copyright ko. Mag-pipray na ako. Okay lang, praises pa lang naman. Sabi ko sa kanya, anong ibig sabihin ng creamy? Sabi niya, Christ in me. Yun pala, yun. So sabi ko, sige pastor, pagka kami ay magbibenta rin po niyan, mas malaki ang baba kasi yung mga, sabi niya dati siya sa networking, binibenta sa networking yung kanyang kape, pag networking yung 10 sachet, para nasa 400, 500, ganyan, no? Sa kanya, 20 sachet, nasa 300. Buti ang laki ng diferensya. Tapos sabi niya, magtataas ako itong susunod na buwan dahil tumaas daw yung mga ingredients. Kasi ang ingredients niya, yung kung ano yung nasa Aromagic Care. Nakalimutan ko saan tanungin kung ikaw ba gumagawa ng Aromagic Care. Lahat pong ingredients ng Aromagic Care, ginawa niyang kape. Yun yung tinignan ko eh. Sabi niya, magtataas daw siya ng 400. Pinenta ko, 20 pesos pa rin ang isa. Sa networking, 10 lang yun eh. No? Minsan nakakahalaga ng 40 ang isa.
Kaya sabi ko, Pastor, tulong-tulong tayo dyan. At least yan para sa Kingdom of God. No? At sabi niya, bawat kikitain dito, 10% bibigay natin sa seminar ng mamlaka. Nakita po ninyo yun. May mga ginagamit ang Panginoon. Talagang the only thing that we need to do is to seek the Kingdom of God. At ang sabi niya, kakusapin niya sina Wheaton King. Kasi sabi niya, dapat yung mga malalaking negosyante magtagpo at saka yung maliliit na negosyante. Kaya mga born again yan. So let's pray for that, na magkaroon din po ng seminar sa lugar nila. Pray natin na mapasok natin yung mga malalaking churches yan para magising, ano? Okay, so tutuloy po natin yung ating... Ayaw na. Ayun. Yung ating pong discussion, dito na po tayo sa divine strategy for provision. Divine dahil nga po nanggaling sa Diyos na banal, Diyos na dakila, kaya lahat ng nanggagaling sa Panginoon, talagang punong-puno po yan ng kabanalan. Pero kailangan po mga kapatid, malaman po muna natin para ma-unlock po natin itong God's divine strategy for provision. First thing first, dapat mag-break out po tayo, lumabas po tayo doon sa tinatawag na traditional mindset. Ano po ang traditional mindset? Nakasulat po sa English, tatalungin ko po sa inyo, trabaho ng trabaho, kayod ng kayod, salat, kain ng kain, payat, tulog ng tulog, puyat. Anong ibig sabihin nun? Lahat na lang ng ginagawa mo, kulang. So ikaw po si Agapito, kulang sa 7, sobra sa 8. Si Agapito, no? Lahat na lang ng ginawa, hindi umabot. No? Sabi nga sa Old Testament, inimbang ka, ngunit kulang. Kasi nga po, ito yung itinuro sa atin ng mundo. Kinakailangan pagpaguran mo, paghihirapan mo, pero hindi lang sabi ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon kayo, mamamayan ang kaharian ng Diyos. And therefore, we have to live supernaturally. Amen po ba? Nalulungkot ka ako nung mga nakaraan, tumaas na ng konti yung index, yung heat index. Siguro, walang problema kung manggagaling yung mga post sa mga non-believers, sa mga hindi mamamayan ng kaharian. Eh tayo pa naunang mag-post eh. Tinatanggap natin yung suggestion ni Satan. Magtataas ang init. Naku, tataas ang init. Ano nangyari sa'yo? Mamamayan ka ng kaharian? Natakot ka? Tapos nag-post ka pa sa Facebook na heat index. Parang sinasabi mo, Satanas, tama ka. Why don't we pray and tell the Lord? Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, nalulungkot po ako. Patunayan mo po, Panginoon, at kinakailangan po may pruweba dakilang Diyos na ang panalangin may kapangyarihan. Paulanin mo po. Lunes, umulan. Sabi ko, dagdagan mo po, Panginoon. Kahapon, kasi ang prayer ko nung una, ulan lang doon sa Marikina. Sa Marikina lang umulan. Hindi umulan sa Antipolo, yung unang ulan, no? Kahapon, maga, sabi ko, Lord, patunayan mo, kaya mong palamigin kahit tag-init. O kahapon, nakita po ninyo ulan. Buong NCR umulan. Kaysa po magsasabi tayo na, ang taas ng heat index, papaano na kami? We are all citizens of the Kingdom of God. We have the power. May kapangyarihan tayo and to live supernaturally. But the problem with us is, kung anong sinabi ni Satanas, tinatanggap natin. Buti pa ang mga inchik eh. Alam di ba na napaka-powerful ng word natin? Bakit po? We are created in the image of God. Ano mang sabihin natin, mangyayari po yan. Dahil pinakita sa atin ng Panginoon that with the Word, He can create. Same thing with us. Ang ginagawa lang po ni Satan, magbibigay lang po siya ng suggestion.
Pagka binuka ng bibig mo, mangyayari po yan. Napakabigat ng problema namin. Ano mangyayari? Ibigat. Ang sasabihin ni Satanas, okay, akin ka na. Ha? Uubra ba yun sa isang mamamayan ng kaharian? Hindi dapat. We have to break out of that tradition. Satan is here in the world, but he cannot control us. Sabi nga sa akin ni Bishop Nino kahapon, mag-pray tayo. Talagang hindi na maganda ang sitwasyon ng Pilipinas. Sabi ko, Bishop, wala pong imposible sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa kapayapaan ang nangyayari sa bayang ito. And I declare, sabi ko, because I am a citizen of the kingdom of God. Hindi ko po tinatanggap any suggestion from the enemy. Tignan niyo po ang mga NG, bakit pagdating ng panahon ng problema, mas umaasenso sila? Alam niyo po bakit? Ha? Ano bang word na problem sa Chinese? Opportunity. They don't have any word that says problem. So pag meron silang problema, ang ibubuka ng bibig nila, opportunity. So sa halip na sila ay kagaya ng Pilipino, pag may problema, uupo, no? Ngunguy-nguy, mamamayan ng kaharian ng Diyos, ha? Nakaupo, nakaganyan, patangat ang mukha ng unggoy. Sila hindi. Dahil unang buka ng bibig nila, opportunity. O nakita po ninyo ng pandemic, ang din ng opportunity nila. Halos lahat ng face mask sila nagbenta. Face shield, face mask, vaccine. Tapos tayo mga Pinoy, nandito tayo, takot na takot tayo. Brothers and sisters in Christ, if we want to receive the divine provision of God, we have to live supernaturally. Any problem, any suggestions of problem from the enemy, huwag mong tanggapin. Baka sabihin, naku, hindi na magbabago yan. Kaninong suggestion yun? Kay Satan, sawatain mo agad. Kung kinakailangan i-rebuke yung taong nagsalita sa pangalan ni Jesus, no? Pagsalita niya, takpan niyo yung bibig, sa pangalan ni Jesus, tumigil ka. Ganyan po tayo mga kapatid, tayo mamamayan ng kaharian. Para sa ganun, tatanggapin po natin, huwag po tayong mamuhay as mediocre. Sabi nga, ang laban palagi hindi sa ground. Ang laban is heavenly. Ano example niyan na hayop? Na pag kinuha kanya sa baba, lalabanan kanya sa taas. Eagle. Diba nakita nyo? Yung cobra, dadamputin niya, ililipad niya ng mataas na mataas. Anong kinakamatay ng cobra? Yung ang lilipad ng mataas. Pag hindi mamatay kayo sa nervous yung sabi sa akin walang puso ang cobra. O habang umaangat ng cobra, may ihimatay na yun pagdating sa taas. Sabi nga, ang laban nating mga mamamayan, not on the ground. Our battle is heavenly. We have to always ask and pray. Do not accept any suggestions from the enemy. Makakabalik pa kaya sila? No. You are citizen of the kingdom of God. Siguro ang iba sa inyo ngayon, you are struggling with the whole idea doon sa seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanggang ngayon siguro nag-struggle pa tayo. Hindi po ako magsasabi ng, bakit hindi po? Okay lang po yun. Kasi kahapon na, yung mga tinuruan namin, mga pastor na yun eh. Isa lang po ang nakakuha. Bandang huli. Kaya sabi nila, ulit pa, dagdag pa. Kailangan naming matuto. O di sige, sabi namin, magtuturo pa kami. Dahil ang sinabi naman namin sa kanila, tip of the iceberg. Yung tinuro namin kahapon. Malawak po ang teachings about kingdom of God. Habang inaaral po ang Biblia, mas marami ka pang nakukuha. Kaya nga, ang gagawin ko na siguro, tatanslate ko ito sa Tagalog lahat para
At compile ko as book. No? At nang sa ganun ay gamitin natin. No? Pagka nagtuturo kayo. Si Johnny naman print. Yan, sige. Ang dami na nito. Ang dami ko nang naisulat. Don't be afraid. Sa biyaya po ng Panginoon. Kaya medyo maingat din po ako sa pagbibigay ng lesson nang hindi nakikinig. Kasi ang gusto nila, kunin agad yung lecture sa akin. Sabi ko, teka muna, hindi nyo pang napapakinggan lahat. Kahit ka kung pastor kayo, hindi nyo maintindihan. Kasi kailangan nyo lumabas muna sa traditional mindset. Yung nga lang seekers the kingdom of God, isa lang ang nakakuha sa kanila. Kung tayo, kahit paano, marami-rami na nakakaintindi. No? So, mga kapatid, huwag po natin sabihin na si Pastor Ed ay tinuturuan kami na huwag magtrabaho. No? Wala po akong sinasabing ganon. Ang sinasabi ko lang po, don't be obsessed over meeting your needs. Kasi malaki po ang kaibahan ng obsessed na tayo sa mga bagay na makukuha natin kaysa po sa nagtatrabaho tayo para po sa kaharian ng Panginoon. Ang nais ko pong ituro sa atin is, isip po natin na sundin ang Diyos araw-araw sa ating buhay, pagtiwalaan siya, at wala na pong magagawa ang Panginoon kung hindi tuparin ang kanyang promise. Ano ang promise niya? Everything, all things, may exemption. Wala. Di po ba? Alam nyo kahapon yung pastor na nakaunawa, sabi niya, kung siya huling nagsalita, lahat nagsasalita, nagtatanong, yung iba, di ko na sinasagot kasi hindi naman tanong eh. Tapos sabi niya, ako po, meron lang po akong sasabihin. Pinakahuli siya bago kami mag-closing prayer. Kasi closing prayer na, nagpilit pa siya. No? Sabi niya, from now on po, titigil na po akong mag-networking. Sabi ni Bishop Nilo, bakit? Kasi tama po yung sinabi ni Bishop Ed. Ang focus ko ay networking. Tinawag ako ng Diyos sa ministry. Buti kung tinawag ko ng Diyos sa networking, doon ako mag-i-stay. Pero ang pagkakatawag ko ay pagiging pastor. Kaya napapabayaan ko po ang church. At hindi po ako makapagbigay ng magandang mensahe. Aasa po ako sa Panginoon. Sabi niya, mamumuhay po ako ng matuloy. Hahanapin po ang pagharian ako ng Diyos. Amen. Sabi ko kay Bishop, isa lang yun. Pero magugulat tayo ang gagawin niya. Dahil tandaan ninyo, isang bata lang ang bumago ng history ng Amerika pagdating po sa evangelism. Sino yung batang yun? Namatay na siya. Si Billy Graham. Alam niyo pa paano yung istorya nun? Dumating siya sa church, worship service, winter time, siya lang. Mag-isa. Sabi ng pastor, isa lang naman. No? So, babasa lang ako ng Bible, tapos hindi ko nababasahin yung mensaheng nakahanda. Parang Bible study na lang. Okay. Sabi niya, sige, maupo ka dyan. Pagpasok niya doon sa, parang sacristy ang tawag doon eh. Nagbibiis ang pastor doon sa likod, di ba? Kinausap siya ng Diyos. At sinabi ng Diyos sa kanya, yung pastor mismo nag-testimony. Sinabi ng Diyos sa kanya, isang kaluluwa yan na napakahalaga. At may gagawin akong malaking bagay sa buhay ng tao niya. Paglabas niya, yung full na service, no? Kantahan, talaga namang ginawa nila. Iisa lang po ang audience. At sa dulo, nagpatanggap siya. Tumanggap si Billy Graham. And the rest was history. Anong ginawa ni Billy Graham? Nakita po niya, paano ginamit siya maikili ng Lord? No? Kaya sabi ng Panginoon, hindi yan sa paramihan. Ang kinakailangan, sumusunod tayo.
inuutos ng Panginoon. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Ito, alam ko, gusto ng Diyos sa atin eh. Gusto niyang bayaran yung ating mga duty. Gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng pagkain, tubig, ng tirahan. Gusto ng Diyos na bigyan tayo ng magandang bahay, magandang buhay, magandang pamilya, magandang asawa, gwapong asawa. No? Gusto ng Panginoon magkaroon tayong lahat ng sasakyan. 100% yan, naniniwala ako dyan. Yung mga pumupunta ng mundo, katumakyat, mountain bike, gusto rin ibigay ng Diyos yan, kahit malaki ka pa. Bibigyan ka ng Diyos ng magandang mountain bike, makapag-bike ka lang. Gusto rin po ng Panginoon na, sabi nga, ibigay yung desire. Di po ba? Ask. Nung sabi sa John chapter 7, if you remain in me, and my words remain in you, ask. O, nakita po ninyo, hindi whatever you need. Anong difference ng need sa wish? Yung need, food, shelter, clothing. Panginoon, kakain po kami bukas, pahingi po pagkain. Amen. Ano ang wish? Oh, Lord, bigyan mo po ako ng Ferrari. Wish yan. Diba? Oh. Ano sabi ng Panginoon? If you remain in me, and my words remain in you. Matthew 6:33 din yun eh. Ask whatever you wish. Ako po naniniwala po, as a matter of fact, God wants to fulfill yung highest dreams po natin. Kasi siya naglagay nga sa puso natin eh. Hindi naman yung galing sa atin. Yung mga pangarap na meron ka, hindi yan sa'yo. Yan yung plano ng Diyos. Hindi lang natutupad. Bakit po? Pumasok tayo sa traditional mindset. No? Kayod ng kayod, sala. Kain ng kain, payat. Tulong ng tulong, ulan. Labas po tayo doon. No? Ang ayaw lang po ng Panginoon, pangunahan natin siya. Mas uunahin natin yung ating dreams and desires ahead of Him. Kaya nga sabi ng Panginoon, everything will be added unto you. Hindi mauuna yun. Ano ang mauuna? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tandaan natin, pag hindi ganun ang formula, no? Lahat ng gagawin natin pagdating sa dulo, flop. May nireview sa akin kanina ang Lord na illustration. Pero hindi ko pa i-reveal sa inyo. Kulang pa eh. Parang pakiramdam ko meron pa mga dapat na idadagdag sa illustrations na yun. Kaya after ko mag-pray, binuksan ko kagad yung aking notebook, drinowing ko na kagad. Sabi ni Hani sa akin, oh, ba't hindi ka na gaganon? Ay, hindi ka ako, ganun muna ako. Tinapos ko muna yung illustration. Kasi baka makalimutan ko eh. Alam niyo naman, ang utak natin eh, may limitasyon niya. At sabi ko, Lord, sasabihin ko na po ba ito? Tapos inimpresa sa akin, kulang pa yan. Huwag ka masyadong atak. So excited ako, gusto kong i-reveal eh. Pero sabi ko, sige Lord, hindi mo na. Sabi ko, oo nga, Lord, talagang hindi po pwede, hindi ubra. Dahil pag kulang yung bagay na yun, lahat po ng gagawin natin, sabi nga sa English, wala. Bagsak lahat po yan, wala pong mangyayari. So ngayon mga kapatid, ano po bang ibig sabihin ng added unto you? So what does it mean? Yung adds to your life, nabibigay ng Panginoon sa atin. Una, ang ibig sabihin lang po, yung mga bagay ma-attract papunta sa iyo. Para po silang magnet na lalapit sa iyo, hindi kayo ang maghahanap. Kakuha po ninyo? So if you seek the kingdom of God and His righteousness, hindi kayo ang maghahanap ng papa, mga kababaihan. Ang papa ang maghahanap sa inyo. Sa mga kalalakihan, hindi rin kayo hahabol-habol sa mama. Ang mama ang hahanga sa inyo.
Ano lang unang kailangan gawin? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Even finances, it will be like magnet. Hindi namin naisip ang kingdom economy. No? Sumasagi sa utak namin yan, pero sabi ko, wala akong time para dyan. Dito ako magpo-focus. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng isang pastor kahapon, biglang nag-share about that idea of kingdom economy. Sabi niya, dapat magsama-sama po ang mamamayan ng kaharian ng Diyos, magtulong-tulong po tayo, para na sa ganun, umaasenso tayo lahat. Tayo ang kokontrol ng ekonomiya ng ating bansa. Apakagandang idea. Di okay na. Biglang at lahat ng kikitain, 10% sa mamlaka. Hiningi ba namin yun? Hindi. Anong ginawa po namin? We seek the kingdom and His righteousness, and the Lord added to us like magnet. Yun pong ibig sabihin ng add. Kaya na hindi tayo nahihirapan, hindi tayo nagpapakahirap na kung ano-anong pinaggagawa natin para magkaroon lang ng mga bagay na sabi nga kayang-kayang ibigay ng Diyos. Huwag po tayong maging mga pagano. What else? Things will find you. You don't have to chase them or hunt them. Sinong greatest example nito? Si Jesus. When He was born, ano ba siya? Hari. At para siya mapatunayan na hari, anong kailangan niya? Nung panahon nila. Ang isang hari dapat may gold. Ano pa? Myrrh. Ano pa? Frankincense. Sasabihin natin ba? Hari, myrrh, frankincense. Alam niyo po ba kung gaano kamahal yan noon? Dahil yan ang gamit na medisina na kinalimutan na natin na ang dami pa rin nagagawa niya ng myrrh and frankincense. Kung ipabalik lang natin yung tinatawag na natural medicine, kinain lang po kasi tayo ng western medicine eh. Kagaya ng sinabi ni Dr. Anet, parami ng parami yung gamot, parami rin ng parami ang sakit. Parami ng parami ang ospital, parami rin ng parami ng namamatay sa ospital. Pero nagbabayad pa sila? Hindi. Sana, pagsabi ko, sana magkaroon ng senador gumawa ng batas. Na ang batas ganito, pag hindi napagaling ng doktor, walang bayad. Eh, ang mekaniko, di ba, pag di nila nagawa, binabayaran ka pa, brother PJ? Hindi. Oh. Dapat ganun din. Same profession eh. Di ba? May inayos ka, eh hindi na ayos. Babayaran ka ba? Eh sila nga namatay na lahat, babayaran mo pa. Kaya kita nyo, wala silang pakundangan. And I hope and pray, itong idea na to na binigay ng Panginoon, ngayon lang, ngayon ko lang po ito naisip. Baka mayroong isa dito magiging senador. At siya ang magpupush ng batas na yan. O pwedeng Senator AR. Senator AR ba? Ayaw ko niya. Pero pag pinampulan mo AR, hindi ka makakahinda. Kaya mga kapatid, sabi nga, sila ang hahanap sa atin, hindi tayo ang hahanap sa kanila. Huwag tayong mabuhay kung ano yung sistema ng mundo. Diba? Kung ano yung napapalitaan natin, huwag kayong matakot dyan. Mamamayan kayo ng kaharian ng Diyos eh. We do not belong into the system of the world. We have a King in heaven na pwede tayong manalangin at walang po pwedeng mag-impluensya sa Kanya. Kahit magpalit-palit pa po ng presidente, yung desisyon niya, hindi nababago niya. Kaya nga sabi, Our Father in Heaven, kung sino pwede mag-impluensya, ang taas-taas. Puntahan mo, akitin mo, impluensyahan mo. So yun po mga kapatid. Pangatlo, things will come to your life. At ito po ang amazing if you are seeking the kingdom of God. Yung bagay na dating hinahanap mo, sabi nga, you seek the kingdom of God, magugulat ka na lang darating bigla. Minsan nangyayari po siya unexpectedly at kung sa tao na hindi mo inaasahan. Naalala ko, siya, meron yan dating
Merong may utang sa kanya matagal, panahon pa ni Magdalene, honey, no? Pag-pray natin. Mga gulat-gulat kami, tumawag sa kanya, magbabayad. Kita niyo na. Seek the kingdom of God. Diba minsan meron kayong pangangailangan, tapos nananalangin ka sa Panginoon, biglang may pupuntang tao, kung magkano yung kailangan mo, yun ang ibibigay. Pagkatapos, pagkalis ng tao na sabihin mo, Lord, dapat pala, yung pinag-pray ko, sabi ng Lord, oy, seek the kingdom of God, hindi yung greediness. No? Hindi po. Pang-apat, na ibig sabihin po ng yung things that be added unto you. Things will come without stress. Tandaan po natin mga kapatid, no? Maraming tao na sinasabi ko nga, trabaho ng trabaho, kahit ng kayod sa lahat, kain ng kain pa yan, tulog ng tulog po yan. Pagdating nung kanilang dapat na pera, no? Na dapat may enjoy nila, sobrang stress na sila para ma-enjoy yung pera. Marami nangyayaring ganyan, no? Bakit ka nagtatrabaho? Para pagtanda ko, meron akong may enjoy nung tumanda. Dahil sa kakatrabaho, nagkasakit. Ano nangyari sa pera niya? Panggamot lang, kulang pa. So wala siyang na-enjoy. Kasi ano ang kanyang mind frame? Yung sa mundo, trabaho, hanggang, sabi nga, work until you fail. Patayan talaga ang sistema ng mundo, no? Kasi tandaan natin, pag ang Panginoon ang magdagdag sa atin, walang stress. Sabi nga, whenever God gives wealth, it will be a wealth without worry. It will be a treasure without trouble. Pag yung tinanggap mong wealth may trouble, hindi yan galing sa Diyos. Baka may problema. Something along the line, bago dumating sa iyo yung wealth na yan. Pag ang Diyos ang nagbigay, tandaan natin, walang kaproblema yan. Tatanggapin mo siya, sabi nga, sa golden na plate, in a golden platter. Panglima, things will be given as a favor, ulitin ko ulit, as a favor and reward. Kagaya po ng gift. Di ba, pag binibigyan tayo ng regalo, no? Bakit binigay sa iyo yung regalo? May ginawa ka ba? Wala. It was just a favor ng magulang. Kasi pagka pinagtrabahuan mo, anong tawag doon? Halimbawa, nagtrabaho ka, tapos doon sa pinagtrabaho mo, binigyan ka ng pera. Ang tawag ay sweldo o incentive. Ang favor, wala kang ginawa, nanggaling po yun doon sa nagbigay, dahil meron lang siyang nakita na sinusunod mo yung bagay na naisin niya at bibigyan kanya ng kanyang favor. Another thing, number 6, things will come without struggle. Effortless. Darating po sa iyo, hindi mo kailangan makipag-away, makipaglaban. Tayong lahat, naranasan natin yan, yung pandemic. Hindi po ba? Ang daming nakapila. Kahapon nga, ano yung puso mo kahapon? Sabi ng isang pastor, oo nga po, nung pandemic, maraming Christian churches ang nagsarado. Ito pa ang mabigat na realidad. Sabi ng isang pastor, yung isa ko po kaibigan na pastor, nagpakamatay. Sabi ko, bakit? Kasi po, nagsarado yung church, yun lang ang kanyang source, yan yun ang source niya yung church, hindi ang God the Father. May mga anak siyang nag-aaral, hindi na niya matustusan, hindi matanggap ng pastor, sabi ko ba't nagpakamatay? Kayo sa palagay niyo. Bakit siya nagpastor? Diba? Ano nangyari? Ang sa kanya ay, seek the added unto you, and the kingdom of God will be given. Hindi po pwedeng baliktarin natin yung formula eh. Yan ang formula ng Diyos. Formula ng hari, tapos na yan.
Susundin lang natin. Bahala ang hari sa atin. Nakakalungkot po mga kapatid. Nagulat din po ako sa realidad na yun na meron pa na nangyaring ganyan ng pandemic. Nakakalungkot, nakakatakot. Sabi ko, kinakailangan talagang ipalaganap ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Panginoon. Kasi kahit paano silang lahat naunawaan nila na karamihan pala sa kanila kahapon ay sariling sikap. Hindi pala nakaasa sa hari. Ako naniniwala ko yung binitawan ng pastor yung huling nagsalita kahapon, malaking bagay yun. No? Kasi habang sinasabi niya yun, lahat nakayuko. Para nagpaparinig din siya. Ang tawag po doon ay reflection parinig. Ang tawag po doon. No? Kasi nakayukong lahat. Sabi niya, dapat tayo! Okay, sila naman magkakasama doon eh. Labas po kami doon. Pangwalo po, ay pangpito. Things will be seen as natural. When something is added to your life, it will come naturally. Hindi mo maiiwasan. Pag para sa iyo at bibigyan ng Diyos, kahit anong iwas mo sa iyo yan. Kung gusto ng Diyos maging presidente ka ng Pilipinas, kahit anong iwas mo magiging presidente ka ng Pilipinas. Naturally, it will come. Paano nangyari? You just seek the kingdom of God and His righteousness. Same thing with David, di ba? Nandun siya nagpapastor siya, wala siyang ginawa, kundi magsulat ng psalm, tumugtog ng harp, magdasal sa Panginoon, and then, the rest was added unto him. Pangwalo, things will be given to you as needed. Mga kapatid, ang i-add sa atin ng Panginoon is hindi lang po yan para sa ating personal benefit. Hindi po para sa ating selfish ambition. Tandaan natin, lahat po tayo, when things are added unto us, it will be given to us to fulfill a purpose. Bawat isa po sa atin na mayroong tinatanggap, ang purpose po niyan ay i-share ang blessing. Doon po lalong lumalaganap ang favor ng Panginoon. Halimbawa, sabihin natin, isa sa atin talaga namang sangkater pa na ang tinatanggap niya. Tapos may member sa church, walang makain. No? Tapos sabihin niya, kapatid, ano nangyari? Halika, ipag-pray kita. Pero kaya naman niyang magbigay. Ayaw ng Lord nun. That's hypocrisy. Basahin niyo sa James, sa letter of James, ano din yan. Pinapanalangin mo, kaya mo namang magbigay. And sometimes, sabi nga, yung bagay na talagang hindi mo pa kailangan, hindi pa agad ibibigay ng Panginoon. Ibibigay ng Diyos yan pag kailangan mo na talaga. Di ba palaging minsan sabihin natin, ay dumating just on time. Kaya yung minsan nagpipray tayo ng ang tagal-tagal na natin nagpipray, hindi pa rin na natin natatanggapin isang bagay. It only means to say, you don't need that thing right away. Si Lord, alam niya ang timing kung kailan niya ibibigay yung mga wealth na para sa atin. Pero sabi nga, nararamdaman mo na. Di po ba? When you spend more time in your natural environment, nararamdaman mo yan eh. Na merong paparating. At mararamdaman mo rin, matidiscern mo din, merong nagbablock. And it's time for you to, what? To worry? To pray. Pag pinapakita ng Panginoon, ibig sabihin kailangan kang manalangin. Amen? Pang-siyam, things will not be pursued. If you are pursuing the kingdom and righteousness, wala ka ng time sa ibang bagay. Dahil wala kang time sa ibang bagay, ang hari ang bahala sa iyo. Siya ang magbibigay. Panghulog sa sasakyan, hindi mo problema yan. The Lord will provide. As you seek the kingdom of God and His righteousness. Panghulog sa bahay, tingnan nyo, may mga taong nagdodoble ng trabaho. No, para lang magsapat-sapat. Bakit ka nagdodoble ng trabaho kung ikaw ay mamamayan ng kaharian? Anong problema? Anong problema?
Halimbawa, sinasabi natin, nakakapakinig ka na ng Kingdom Gospel, no? Na hindi mo naman maririnig sa ibang mga churches. Ha? Tapos yung buhay mo, ganun pa rin. Kailangan mo magtrabaho ng umaga, tapos pagkatapos ng trabaho mo, may papasukan ka pa. Tapos may papasukan ka ulit sa madaling araw pa. Tapos pauwi ka na, para ka nang umuwi ng umaga pa. Na ako. Bakit hindi mo maranasan? Ano sinabi ko last time? The reason is, starts with letter D. Disobedience. You disobey. Anong solusyon? Obedience. Napakasimple. Palitan mo yung D ng O. At, ang sabi ng Panginoon, everything will be added unto you. Ang problema po yung pagpalit ng dalawa. Kasi bago mo matanggal yung D, nag-iisip ka muna. Ibibigay ba talaga ng Diyos? May Diyos ba? Makapangyarihan ba ang prayer? Ayun. So sa'yo ang problema, hindi sa Diyos. Diba? Kailangan magtiwala ka sa Panginoon. Always remember, whenever we say faith, it involves what? Believing, no? No? And what is believing? Believing is intellectual assent. Diba? And another one, trusting. Trusting is what? Experiential assent. Ibig sabihin, halimbawa, do you believe sa upuang ito? Oo, di po ba? Pero, okay, naniniwala ako sa upuan na yan, pero hindi ako uupo dyan. Ano nawala? Trust. So, wala kang faith. Para magkaroon ka ng faith, sinabi mo, naniniwala ako dito, abay, uupo ako. Pag upo mo, mai-experience mo ngayon. Anong ibig sabihin na naniniwala ako? Dalawa po lagi ang kailangan. Hindi po pwedeng pumunta ka lang sa church, nakinig ka lang ng information, intellectual assent. Ang ganda ng sinabi ng pastor. Totoo pala talaga. Kailangan nang hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Paano kaya pagkain namin bukas? Ano ang wala? Trusting. So, hindi mo may experience. Yung yung pinaniniwalaan mo. Hindi po pwedeng believing lang. You really have to trust so that everything will be given unto you. Amen? Amen. Pang-sampu, things will not be your source. Sabi nga yung things are commodities, tools, resources na gagamitin mo para saan po? To advance the kingdom of God on earth. So wag po natin tignan yung things as source and self-worth or fulfillment. Wag po na may bago akong cellphone. Ang cellphone ko ay iPhone, ano bang bago ngayon? 16. Ha? iPhone 16. Binigay pagpasok mo sa eskwelahan, nakaganyan yung cellphone. Hello, ma'am. Yung cellphone mo, cellphone. Eh, nanakaw yung cellphone mo. Hindi nagwawala ka. Bakit? Wala ka ng halaga. Kasi wala na yung cellphone. They are just commodities. Don't use them for self-fulfillment. Sasakyan? Oh, porque ba nakasasakyan ka, sabi nga, sino ka na? Hindi po. Kahit may sasakyan from time to time, para hindi nyo makakalimutan kung sino tayo. From time to time, mag-commute din kayo. Ako paminsan-minsan, ginagawa ko yan. Lately lang, hindi ko na magawa. Dati nagagawa ko pa ngayon, hindi na kasi sobrang dami na ng schedule. Pero okay lang. At least nagagawa ko naman kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. So don't use them, mga kapatid. Tandaan natin, wag na wag yung kakalimutan po ito. God is your source. So sa Kanya po tayo tumingin. Sabi nga, huwag tayong tumingin sa tupad,
Huwag tayong tumingin sa akap. No? Huwag tayong tumingin kay kapitan, na kumpitan din. No? Sabi nga, huwag natin asahan ang mga congressman. Ano pa? Ang senatong. Kaya na tayo asa sa ating lahat. Yan ang mamamayan ng kaharian ng Panginoon. Amen? So, what else? Ang susunod po natin titingnan, yung principle ng addition. Ano po ba ang principle ng addition? Meron pong 4 na principles of addition from the Bible na dapat po natin makita dun po sa ating binasang passages po kanina. No? Ano po ang unang principle? All that is needed for sustenance in life, obligasyon ng hari. It's the obligation of the king. Ito po ang ating problema. Nandito po tayo sa isang bansa na democratic. Democracy. We live in a country with democracy society. Ano po ba ang democracy? Ang democracy, bawat isa, we have to live on our own and make his own way. Ibig sabihin, ang gobyerno, ang gagawin lang ng gobyerno, magkikreate lang po siya ng environment. Para bawat isa, doon sa environment na yun, kanya-kanya tayo doon, pakalingan. Ang tawag po niya ay survival of the fittest. Yun po ang democracy. Kaya nga po, sa democratic society, ang daming mahirap. Diba? May mayaman, may mahirap, may mahirap na mahirap, may mahirap na mahirap na mahirap pa. So, pinakamahirap na mahirap nasa ilalim na ng tulay, nakatira. Naalala ko ang Marikina, no? May mga nakatira sa ilalim ng tulay, no? May kaklase ako nandun sa ilalim ng tulay. Pagka umulan, babaha, para sila mga basang sisiw na lalabas. Takot na takot sila. Yun ang democracy. Ay, ang tanong, gusto ba natin ang democracy? Ako hindi. Kasi hindi yan ang tamang government na binigay sa atin ng Panginoon. Kung i-compare natin ang democracy sa kingdom, na kung saan ang hari ang nag-care ng welfare ng lahat ng mamamayan at lahat ng mamamayan, direct na responsibility ng hari. Amen? Hindi po ibig sabihin ng hari pupunta sa bawat bahay. For example, sa Pilipinas, sinakop tayo ng Spain. Pinangalanan ang Pilipinas sa pangalan ni King Philip. No? Kaya nung una ay F. Parang Felipe. Parang gano'n eh. Pilipinas. No? Tapos basta ang unang naalala kong pangalan ng Pilipinas ay Philippine Island. PI. No? So binago yun kasi pangit naman pakinggan PI. Saan galing? PI. Philippine Island. Eh nagkaroon ng hindi magandang connotation ng PI. So binago po nila. Philippines. Ngayon, Pilipinas. No? Mas maganda ngayon. Yung Pilipinas. No? Kasi ang Pilipinas, ang mamamayan ay Pilipino. Ano ibig sabihin ng Pilipino? Oh, yun. Nasa Pilipinas na hindi na-aral. Parang kung tinanong kayo, alam nyo ang isasagot nyo. And it is a declaration of who we are. Pinili. Tayo ay pinili at pinino. Oh. Di ba pagkaalam niyan, haharap kayo sa tao na meron kayong dignidad. Ako ay Pilipino. Ang ganda nga ng pagkakanta ni Uli Desmond yan eh. Diba? Ako ay Pilipino. May dugong mahalika. O nakita niyo na? Yan ang Pilipino. Meron tayong dugong mahalika. Totoo po ba? Opo. Kasi ang Pilipinas, ang nanirahan po dito galing sa lahi ni Joktan, the lost tribe of Israel. Kaya nga nung tingnan ang ating bloodline, 98% ng bloodline po dito ay bloodline ni Jesus. No wonder ang Pinoy, napaka-maka-Diyos. Kaya nga hindi nagtagumpay ang komunismo dito eh.
Kasi tinuturo ng komunismo, walang Diyos. Sa puso ng Pilipino ang tugo, teka muna, may Diyos. Kasi nananalaytay sa tugo niya eh. Kaya ano nangyari? Ay bahala kayo dyan, lumabang kayo sa walang Diyos. Kami, meron kaming Diyos. Talo ang komunism, hindi nagtagumpay. So mga kapatid, hindi ibig sabihin na pupunta ang Panginoon, babahay-bahayin tayo siya ang ating hari. Anak, anong kailangan mo? Okay, lilista ko ha. Okay, matutupad. Si King Philip, kailanman hindi bumisita ng Pilipinas. Pero siya ang hari ng Pilipinas during those time. Ganun po ang ibig sabihin ng king. Lalo ng ating hari. Nasabi nga siya ay omnipresent, omnipotent. Kaya nga po kung ang hari ang may personal responsibility, ang hari meron po siyang vested interest to make sure na lahat ng mamamayan ay prosperous na mamamayan ng kanyang kaharian. Bakit po? A prosperous kingdom brings glory to the king. Kaya nga ang hari obligado. He is obligated to take care of the citizens of the kingdom. Unlike po sa democracy, walang mahirap sa kingdom. Sabi nga, pag pumunta kayo ng England, ang mahihirap yung mga hindi mamamayan ng England. Mga dayo. Pero yung mga Englishmen, maayos po ang buhay niyan. Because the king is obligated. Pumunta kayo ng Thailand. Maayos ang buhay nila. Bakit po? May hari na nangangalaga sa mamamayan. Ang nagiging problema lang lagi pag yung hari ay nagiging walang hiya. Pero pag ang hari ay as long as the king is benevolent, maayos ang buhay ng mamamayan. Because the king is obligated to see to it na walang naghihirap sa kanyang bayan. Di ba si King Solomon during his time, sabi sa Bible, ang ginto kagaya na ng ordinaryong bato. Ang hari ang magsasabi kung sino at para kanino to at para kanino yun. So ibig sabihin, nobody is poor. Why? Because nobody owns anything. It belongs to the king. And I am speaking of the heavenly king. And the heavenly king is benevolent. Alam niyo yung salitang benevolent? Hiniwalay ko po, no? Salitang Latin yan na ginawang English. Bene means good. Vole is will. Diba? Voluntas. Not thy will. Diba? Pater noster. Voluntas tuas. Thy will be done. So, ibig sabihin, ng benevolent, yung hari na ang kanyang naisin ay ang kabutihan ng mamamayan. Yun ang ating hari. Palakpakan natin ang Panginoon. At nawa, maunawaan po natin kasi ang nais po ng ating hari, yung ating greater welfare. Ang hari, ang gusto niya, halimbawa sa mga estudyante, ang isang hari na magpapadala ng estudyante sa ibang bayan, everything is taken care for. Kita niyo yung mga galing ng Saudi, galing ng mga lugar na may mga king, di ba pupunta lang sila rito mag-aaral. Ang buhay nila ang sagana. Kasi supply lahat ng kingdom. How much more ang ating hari? Tandaan natin, walang kingdom, no, na makikita po ngayon, earthly kingdom, nakapareho ng kaharian ng ating Panginoon. Ang kaharian lang ng ating Panginoon ang nagsuswak sa criteria na yan. Bakit po? Sa Kanya nang galing ang government. Lahat ng government na meron po tayo is man's effort to govern himself, which will not happen. Why? Sabi sa Genesis 26, let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air,
and all living creatures on the ground. May sinabi bang over other people, other man? Wala. So, pag yun ang ating focus to govern ourselves, nag-aaway-away tayo, na ayaw ng Panginoon. Ang pangako po ng Panginoon sa atin, inimit niya lahat ng ating pangangailangan to protect His welfare. It is always His name. Gagawin lahat ng Panginoon dahil ayaw niyang masira ang kanyang pangalan. Amen? Pero first thing first, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number 2, provisions for life are the responsibility of the king and not the citizens. Sa democracy po, yan po ay built on principles of capitalism and free and open market. Bawat tao po ay malaya, sabi nila, no? Na magkaroon ng maayos na buhay o masamang buhay. At lahat po, sabi nga, na nasa democracy, you are obligated na magtrabaho, no? Para umayos ang buhay mo. Kaya po sa democracy, araw-araw struggle. Para ano? Kumita ng pera, magkaroon ng supply. Kasi things ang focus sa democracy. Sa democracy, sabihan ka, go to your piece of pie. Ang problema, yung pie maliit. Kaya pagdating mo, ang bagal-bagal mo, papatay-patay ka, pagdating mo, ang inabot mo, crumbs. Yun po ang democratic country, mga kapatid. Everybody are struggling for money. So consequently, ano po nangyayari sa democracy? Most people live and die never having tasted anything but crumbs. Anong sabi ng Panginoon doon sa binasa natin kanina? Pinaraphrase ko po. Ito po gusto sabihin sa atin ng Panginoon, anak, that's wrong. You are a kingdom citizen. Provision for life is not your responsibility, it's mine. Yun ang sinasabi ng Diyos. So stop worrying about all this stuff. Let me take care of it. I know it's tough to break away from the system. Kasi nga yung system na yan, naging dependent ka na, lumaki ka sa sistema na yan. Nevertheless, let go of the system, learn to depend on me. Yun po yung Matthew 6, kanina na binasa po natin. Pinaraphrase ko lang po. So actually, I am encouraging you mga kapatid. Ini-encourage ko po tayong lahat, no? To become more responsible by trusting our King. Sa totoo lang, mas matindi po ang responsibility ng isang tao na namumuhay sa kaharian. Kasi ang responsibilidad po natin, magtiwala sa ating hari na hindi tayo pababayaan. At mas maraming irresponsableng tao sa democratic government. Simulan na lang natin sa mga politika natin. Kung paano kinuha yung 80 billion pesos ng PhilHealth para lang ipamigay sa mga congressman. Ano po ang purpose? Ito po ang nakakalungkot na realidad. 80 billion kinuha sa PhilHealth. Pilit na kinuha. Ibinayad po sa mga congressman. Alam niyo magkano bawat isa para iboto si Sara na ma-impeach? 150 million. Kaya galit na galit ang mga sundalo. Sabi ng mga sundalo, pupunta kami saan, wala na kaming makuhang benefit. Ang sinasabi ng PhilHealth, walang pera. Imagine niyo, ang taas na ngayon, tumaas pa. Ang mga sundalo na galit na. Hindi natin alam. Sabi nga kung ano mangyayari. Pero ako naniniwala ako. As long as we pray and hold on to our King, still peace will happen in our country. Ang dating po sa akin yan, ipinapaalam lang sa atin ng ating hari, anak, magdasal kayo.
Dahil siya lang ang po pwedeng bumago ng sitwasyon. Pag pupunta po kayo sa baba, sa amin na may access doon sa military, ng mga nakakausap namin sila, para na pong kumukulong mantika ang galit. Kung pwede lang pong tirisin, ang nakaupo ngayon, hindi tirisin nila sa galit. Ang narinig namin mga salita, hindi naman maganda eh. Ang tawag sa presidente kung ano-ano na lang. Pero sabi ko, Lord, this is the time for us to pray. That there will be peace in the land. Always remember, righteousness exalts a nation. Amen? So mga kapatid, pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Dahil siya po ang pagpuprovide. Siya ang nakakaalam ng lahat. Hindi natin kinakailangan, sabi nga, ito yung magpakahirap, no? Lahat ng paraan gagawin, paraan mo yun eh. Sinasabi ng Panginoon sa atin, anak, bitawan mo yung sistema na yan. Magtiwala ka sa akin. Kaya nga kailangan kang mag-born again. Di po ba? Unless you'll be born again, you cannot enter the kingdom of heaven. Ano po bang ibig sabihin ng kailangan kang ipanganak na muli? Sinusugan niya ng Panginoon na malibang magaya, natulad ka sa isang bata. Hindi ka pagkaharian ng kaharian ng Diyos. Kasi tingnan po ninyo pag pinanganak ka sa isang lugar, kung ano yung kultura ng lugar na yun, yun ang kultura mo. Kung halimbawa, pinanganak ka sa panahon ng Ninive, diba? Ano ang kultura ng mga Ninevites? Pag pumatay, pinupugutan ng ulo na buhay pa. No? Ganun. So sa'yo, normal lang yun. Yun ang kultura mo. No? Ako, lumaki ako sa kultura ng Leyte, mga Waray. So magang-magang, almusal namin, may nag-aakulan, nagsasaksakan. Nung bata ko, ang dating ko sa akin noon, normal lang yun. Actually, pag may nag-aaway pa nga, nakaikot pa kami. Opo, ganun po sa Leyte, nag-aamunan. Ang tawag po, eskrima, no? O, may sisigaw pa, may nag-i-eskrima, takuhan na kami. Hindi po yung matatakot ka, baka tamaan ka. Walang ganun. No? Di, manonood na, kaliwa, ayan na! Tinamaan yung pagtaga, tinamaan yung nakaupo. Ay, agoy, ganun lang. Lalabas, tatalian. Maya-maya, balik ulit na nanonood pa rin. Sa atin, pagka nahagip, naalala ko nga yung tiyo ko, yung screamer yun eh. No? Tapos pumunta siya doon. May daladalang pagkain habang nanonood, kumakain pa. Tinaga ngayon, pagtaga ng gano'n. Nakaiwas yung kalaban. Nakatayo yung tiyo ko. Maya-maya, nalalaglag yung bitukan niya. Siya pala tinamaan. Hindi po yun umiyak. Pag dito po yung mga ano na yun? Sabi ng tiyo ko, Mama, nakalabas yung bituka ko. Lahat na nasa palibot sabi, no, ang bituka lumabas. Ipasok. Oras talian. Sa akin po noon, yun ang culture. Kaya pagdating ko ng Manila, at may nambubuli sa akin doon sa school, siyempre, yun ang kultura ko eh. No? Hindi kita kaya dahil malaki ka, ay, itatasahin ko yung labis ko. Sabi ko, halika, sa isip ko lang lumapit ka lang dito. Lumapit na, ginanon yung kamay, paglapag ng kamay, shak! Tapos, naunaw. Sabi ko, iyakin ka rin pala eh. Pero, dahil nga hindi tama, kailangan kong ipanganak na muli sa panibagong kultura. Nakuha po natin. So yung kultura natin ay kultura ng mundo. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan kang ipanganak na muli. In order to learn and relearn, you have to unlearn yung mga natutunan mo na. Amen? So kung ito yung sinasabi ng mundo, alisin na natin yan. We have to be born again. So that we will experience. Ano po yun?
to seek the kingdom of God and His righteousness, 100% be added unto you will happen every day. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tutuloy po natin next Sunday. Meron pa po tayong dalawa, pero next Sunday na kasi meron tayong mahaba-habang kainan. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Diyos, amang haring makapangyayari sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Ama, salamat sa inyong salita na nahayag po sa aming kalagitnaan na nagpapakita lang po sa aming Panginoon ng isang realidad na nandun pa po kami sa kultura. Somehow, yung isa naming paa nasa kultura ng mundo, yung isang paa namin nasa kultura ng kaharian. Ang dalangin ko po ngayon ng mga hari sa pangalan ni Jesus. Totally, may transfer po namin lahat into the culture of the kingdom so that we will experience a kingdom life every day in our lives. Nakita po namin ang mga hari na responsibility niyo po na i-provide lahat ng welfare na aming kailangan. The only thing that we need to do is to seek your kingdom and your righteousness wholeheartedly, and everything will be added unto us. Thank you, Lord, for this realization na pinapaalala niyo po sa amin. Ang dalangin po, Panginoon, simula sa oras na ito, sa araw na ito, gabayan kami ng inyong banal na Espiritu Santo. Pamahalaan kami ng inyong banal na Espiritu Santo na mamuhay na po kami sa ilalim ng inyong paghahari sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.
sa Thursday po sa atin lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa Panginoon. Sa ginawa niyo sa atin, sa mga salita niya na tuloy-tuloy natin narinig, marinig na lang lagi ang natin sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat sa kanya. Kung babasahin ko sa tithes and offering, warning po ito ni Lord eh. Although palagi yung sinasapirapasa, malakay ko ito yung karamdam ko ito. Well, ako nabasahin. Dahil ito po ang warning sa atin at the same time na ito blessings na nag-aaral. Kausunod tayo sa kanya. Sabi po niya sa Malakay, chapter 3, verses 10 to 12. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now, herewith, say the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Sabi ba niya, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall destroy the fruits of your grounds. Neither shall your vine cast her fruit for the time of the field, saith the Lord of hosts. Sabi ba niya, ito ang pinaka-and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome man, saith the Lord of hosts. Pangako po ng Panginoon niya na ating dapat na naniwalaan at sundin. For God's Lord. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we praise you, we thank you, we glorify and we magnify your name. You are the Lord of God, Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you, O Lord, for your presence, O Lord God. Thank you for the opportunity, for the privilege to pray, prayer and worship sa inyo ngayon. Salamat po, Lord, sa mga pangako na sumasalita na aking buhay at pag-asa. Salamat po, Lord, sa privilege to worship you in spirit and in truth. Salamat po, Lord, sa mga binigay niyang pagpapala sa bawat isa sa ating prayers and petitions. Pag-alin namin all for the greater glory in your power. Salamat po, Lord, for everything. Wala po akong ibang sasabihin, kundi ang pasalamat, pagkasuri, bigay luwalhati sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. This is my prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Be with us all the time. Amen and amen. Announcements po. Glory to God. Worship service po namin, Sunday, March 16. Sa Cavite po, 9:30 a.m. Dito po online tayo. Next Sunday. Si Bishop Ed po doon. Yung prayer meetings po natin every Wednesday, 7:30 p.m. Online po yan. At yung face to face. Ang dawn prayer po natin, ano po yan, online po yan. Join po kayo every last Saturday of the month, 4 a.m. Bible reading by the heart or PRH, season 209. Glory to God. Join po tayo lahat. Dami po sila para join tayo. Pastor prayer po. Tapos na si Tomas. Si Ayos, March 2. Daryl, March 9. Tapos si Pastor Renz, March 16. Pastor BJ, Yes, Mayor! March 23. Isa pang Pasko. Brother Samuel Lorsho.
naman sa decider. Sunod po, Sister Rose, ang ating principal. Sister Edna po, ang tunay na naging principal. Sister Arlene, ang ating pong nanay. Every first and third Sunday of the month, after worship service po ito. Sana po lagi meron. At ito po, lagay kami po sa Dinas Garden. Maybe the 2 days and 2 nights. It was all amenities. Maganda po. Napaganda ko dito, maganda yung lugar na po. 1.5 po per person. 100 po weekly para po kumakaan ng hindi raw na. I thank God for that. Totoo po ang Diyos na provider na lahat. Hindi ko na naging may lagi, mga dami kong sinusuot, hindi ko ito binibigay. Talaga pong may nagbibigay sa akin. So happen yung kapatid ko po, may catering, nakatapos ng catering, hindi na kami ng bagong damit. So, ayun, nakamon na po niya ako lagi. Ganun, I thank God. Talagang blessing yan, di ba? Dahil ako po, hindi po ako mahilig bumili ng damit, ng bags, ng shoes. Pero I thank God dahil pinuprovide niya ito sa amin ng Lord. Kaya benediction po tayo. Bishop Ed. Salamat. Salamat. God bless us, Lord. Happy birthday. Tayo po tayo lahat. Tayo po ay nanalangin. Aming Diyos, amang dakila, salamat po sa araw na ito, sa joy, gladness, and laughter na pinag. Thank you for the gift of life, Sister Loida, at sa mga birthday pa po sa mga susunod na araw. Salamat po, amang hari, sa presence po sa aming kalalitan. Thank you for the glory that you have manifested in our midst, Lord. Dalayan ko po, Ama, na patuloy po namin maranasan ang inyong pagpapala sa buhay ng bawat isa, yung favor ng inyong kaharian as we seek your kingdom and your righteousness, so that all these things will be added unto us. We thank you, Father in heaven. Pagpalain niyo po ang bawat isa. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen and amen. Ang Diyos na may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ang mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Let's see, Deuteronomy 28, 1-13. From my count, 1, 2, 3, go. Susundin lamang natin si Yahweh na ating Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Gagawin niya tayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Kapapasakin ang lahat ng mga pagpapala ito kung susundin ko ang Diyos kong si Yahweh. Kapapalain na ako sa aking mga bayan at sa aking mga bukid.
Pagpapalain niya ako ng maraming anak, masaganang ani sa aking lupain, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng aking inaning butil at ang mga pagkain na nagmumula roon. Pagpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Ama, kaaway na magtatangkang lumaban sa akin ay matatalo ko sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila ako, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang aking mga kamali at lahat ng aking gawain. Pagpapalain niya ako sa lupa'y ibibigay niya sa akin. Tulad ng pangako ni Yahweh, ako'y gagawin niyang isang bansang matatag at lahat sa kanya kung susundin ko siya, tutuparin ang kanyang mga tutuloy. Sa ganun makikita ng lahat ng bansa na ako'y kanyang bayan at matatakot sila sa akin. Pasasaganahin niya ako sa lahat ng bagay pagdating ko sa lupa'y ibibigay niya sa akin. Pararamin niya ang aking mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang anin ng aking bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa akin ang ulan sa kapanaunan. Pagpapalain na niya ako sa lahat ng aking gagawin. Dahil dito hindi ako mangungutang sa halip ako pang magkakautang sa ibang bansa. Gagawin ako ng Diyos kong si Yahweh na pinuno ng mga bansa, hindi tagasunod. Unlad ako ang hindi mamipigo kung susundin ko mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay niya sa akin ngayon. Amen. Bago na tayo maghiwa-hiwalay, pantay ko lang ng ating last. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagpapalagay.
Hindi nakita kanina kasi Vegas na. Nating umasabi ko, focus na ako. Last week ako. Kasi yung patabi last week. Tapos bigla parang tumutuloy ng chorus. Yung walang yun. Sabi ko, tuloy siya ng chorus. Actually, alam ko yun. Basta yung friend ko yun sa'yo. Pagaliwanag. Stay with. Pagaliwanag.